Isang mapaminsalang baha ang tumama sa Texas Hill Country. Isang matinding pagbaha ang tumama sa Texas Hill Country, partikular sa paligid ng Guadalupe River malapit sa Kerrville, Comfort, at Hunt noong weekend ng ika-4 ng Hulyo. Bumaha ng matinding ulan, umaabot sa 10 hanggang 15 pulgada sa loob lamang ng ilang oras, na naging sanhi ng pagtaas ng Guadalupe River ng 25 hanggang 29 na talampakan, ang pinakamataas sa loob ng 40 taon. Bilang ng nasawi at nawawala. Habang nagpapatuloy ang mga operasyon ng pagsagip, iba-iba ang tala sa bilang ng mga nasawi. Iniulat ng Reuters na may hindi bababa sa 43 na nasawi, kasama ang 15 bata, noong ika-5 ng Hulyo, at marami pa ang nawawala. Ayon sa AP News at CBS, nasa pagitan ng 50 at 51 katao ang kumpirmadong patay, at mahigit 20 dosenang bata ang hindi pa rin natatagpuan. Trahedya sa Camp Mystic. Ang Camp Mystic, isang Kristiyanong kampo para sa mga batang babae na may humigit kumulang 750 campers, ay lubhang naapektuhan. Tinangay ng baha ang ilang mga cabin noong gabi, at 23 hanggang 27 batang babae ang naiulat na nawawala, 9 hanggang 15 bata ang kumpirmadong nasawi. Isang magulang ang naglabas ng pagkadismaya sa pamunuan ng kampo dahil hindi umano nito pinansin ang maagang babala ukol sa pagbaha. Idineklara ni Governor Greg Abbott ang isang state of disaster habang nagpapatuloy ang mga rescue operations. Bakit ito lalo naging malala? Ito ay resulta ng isang perfect storm ng mga kondisyon ng panahon, ang naiwanang moisture mula sa Tropical Storm Barry, isang nakatigil na high-pressure system, at ang matigas na batong lupa na lubhang nabasa na ng ulan. Nagdulot ito ng tinatawag na training thunderstorms at paulit-ulit na pag-ulan sa parehong lugar. Ang bilis ng ulan ay umabot ng 12 pulgada kada oras, na para bang binuhusan ng tubig ang semento, kaya't mabilis itong bumaha. Kakulangan sa babala at tugon. Naglabas ng flash flood warning bandang 1:14 AM ng ika-4 ng Hulyo, ngunit ang bilis at lakas ng baha ay hindi na naagapan ng alert system. Maraming tao ang natutulog at walang sapat na panahon upang lumikas. Ayon sa mga lokal na opisyal, kulang ang lugar sa mga flood alarm at hindi sila naging handa sa biglaang sakuna. Kasalukuyang nagtutulungan ang Texas National Guard, mga bumbero, lokal na ahensya, at 12 helicopter at drone sa operasyon ng pagsagip, 850 katao na ang nailigtas sa ngayon. Pagkukumpara sa nakaraan at babala ng mga eksperto. Ang pangyayaring ito ay kahalintulad ng isang pagbaha noong 1987 na pumatay ng 10 kabataang campers sa parehong lugar. Nagbabala ang mga eksperto na pinalalala ng climate change ang mga pattern ng panahon. Ang mas mainit na hangin ay mas maraming moisture na nagdudulot ng mas matitinding pag-ulan at mas madalas na flash flood. Ang pagbaha sa Texas ngayong Hulyo ay isa sa mga pinakamapaminsalang flash flood sa kasaysayan ng US. Sa mga unang tala, mahigit 50 ang nasawi at marami pa ang nawawala. Ipinapakita nito ang lumalalang panganib na dulot ng pagbabago ng klima sa mga komunidad sa Texas. Patuloy ang mga operasyon ng pagsagip, lalo na sa mga nawawalang campers at mga residente sa apektadong lugar.